Hello guys, good morning. Alas 8 na guys, kailangan ko na talagang gumising. Ayaw ko pa sanang bumangon dahil maluktot pa ako dun, ang lamig-lamig. Maulan kasi. Kaya itong ginawa ko, bumaba na ako. Kasi sabi ng anak ko kahapon, magluto daw ako ng sopas. Kaya ito, bumaba na ako, pero matagal pa yan sila gigising, mga alas 10 or alas 11 pa yan sila gigising. Kaya dito nagligpit-ligpit muna nga ako at maglilinis ako ng sala ko. Ayan, niligpit ko na yung mga tuyo na yan. Nakatulo na yung mga pinaghugasan ko. Kaya niligpit ko na. Habang nagiinit pala ako ng tubig. Kaya yan, nagligpit-ligpit muna ako habang hindi pa kumukulo. Manghapi muna ako bago ako maglinis. Ayan, tinirahan ako ng asawa ko ng 2 pirasong pandesal. Kasi umuwi siya kanina madaling araw. Nagkape siguro. Bumili siya ng cheese pandesal. Nilagay niya dyan sa pantry. Nakita ko kaya yung kinuha ko. Kaya mag-almusal muna tayo guys. Ayan ang aking pandesal, malunggay pandesal, 2 piraso. Kagabi yung anak ko, mga alas 10 na yun, buti bukas pa yung bikire. Ayan, pinabili ko ng putok. Ayun yung isang putok, hindi ko pa nakain, may natira pa isa. Ubusin ko yan. Bitin ako sa 2 pirasong pandesal. Grabe talaga, sobrang ulan, sunod-sunod, walang katigil-tigil. Kaya ang lamig, nilalamig ako. Ito nga pala, ako, ayan, minikover ko yung patungan ko ng ref. Kasi napapangitan talaga ako. May pintura man yan, kulay green, dark green. Napapangitan man ako, kaya nilagyan ko na lang ng wallpaper. O diba, ang ganda na siya tingnan. Kasi ang pangit nung dark green na pintura na nailagay ko dyan. Kaya naisip ko may konti pa akong wallpaper. Ayan, nilagyan ko na. Naisipan kong maglinis muna ako kasi nga mamaya-maya na ako magluto ng sopas dahil mamaya pa naman sila gigising. Lalamig na yung sopas kaya mamaya na ako magluto pag alam kong malapit na silang gigising. Ito nga, nagpupunas-punas muna ako dito sa aking patungan ng mga abubot ko. Kanina pa ako nakapag-umpisa. Yun, sa ibabaw ng TV, napunasan ko na. Nakalimutan ko. Ay, hindi pala naka-on yung yung cellphone. Tapos na ako dyan sa ibabaw ng patungan ng TV. Kaya yun, bumaba naman ako. Inayos ko naman yung cellphone ko. Palagi ko talagang nakakalimutan. O dyan na lang na videohan ko sa may baba. Napunas-punas ako dyan. Yung pala, yung mga Christmas decor ko na mga maliliit. Hindi ko na talaga matandaan. Sobra na makalimutin na talaga ako. Saan ko kaya nilagay yun? Nakalagay ko man yun sa isang box. Hinahanap ko talaga dun sa taas. Wala talaga ako makita. Yung pala, nilagay ko sa loob ng sako. Hinalugog ko na naman dun sa budiga. Tinignan ko yung mga laman ng sako. Ayun nga, nandoon nga. Kaya ayan, nakita ko. Binaba ko na naman. Kahapon pa talaga ako, hindi ba pakali? Kakaisip na saan ko ba talaga nilagay yun. Basta nilagay ko yun sa isang box talaga. Pero hindi ko na malala, nandoon pala sa budiga. Kaya ayan, nanahimik na ako. Nakita ko din. Napapansin ko talaga na habang tumatanda ako, masyado na ako makalimutin. Pero naaalala ko naman. Pero hindi naman agad-agad talaga. Makalipas muna ng mga ilang oras pa ako maalala yan. Bihira ko lang talaga yan pinupunasan ito dito. Pag alam ko na parang namuti-muti na, iyan, marami ng alikabok, kaya pupunasan ko na. Pero hindi ako araw-araw nagpupunas. Araw-araw ako nagwawalis. Ito na yung mga Christmas decor ko na maliliit. Pinaglalagay ko talaga yan sa mga box.
Binabalik ko sa mga box nila para hindi masisira. Kaya mga okay pa rin yan, magagamit pa ng mga ilang years. Yan yung mga hinahanap po na ang tagal kong matagpuan. Yung pala nasa bodega na. Huli na pala yan, nailigpit ko last year, kaya naiba na siya ng lagayan, hindi na dun sa mga lagayan ng Christmas tree ko. Kaya nabukod siya, nalagay sa ibang lagayan sa sako. Ako pag nakita na naman ng aking apo yung dancing light, malamang pupunta naman yun dito, mag-request na paganahin ko. Gustong gusto niya talaga yan. Fast forward, ito na nga pala, magluluto na ako ng supas. Kanina pa yan nakahiwa yung mga ko ingredients. Bago ako naglinis, siniwa ko na yan para lulutuin ko na lang. Yan, ginisa ko na yung sibuyas, bawang at yung chicken. Ginayat-gayat ko yung chicken ng pinong-pino. Maliliit. Ayan, sinunod ko naman yung carrot sa hotdog. Tapos lagyan ng tubig. Para sabay-sabay ng magkulo. Ilagay ko yung noodles, yung elbow. Para pagkakulo, lambot na. Mabilis lang. Nilagyan ko siya ng shell at saka elbow, pinaghalo ko. Para mag-iba naman ang design ng iba. Ayan na nga, tinimplahan ko na. Mamaya ko na ilagay yung yung repolyo at saka gatas. Pagka malambot na yung aking supas. Ay malambot na nga siya, guys. Kaya pinatay ko na yung apoy, tapos nilagay ko na yung gatas para hindi siya magmuo-muo pag yan, pag hinalo-halo mo yung gatas, hindi magbubuo. Bago mo ilagay yung gatas, patayin mo na muna yung apoy. Ito na, guys, nagluto na nga pala ako ng tanghalian namin. Okra at talong, sausaw sa pag-uong. Oh, di ba? Ang sarap-sarap niyan. Ayan yung aking bagoong. Tinimplahan ko na. At pagkatapos niyan, magtorta nga pala ako ng corned beef. Lagyan ng itlog. Ang dami naming ulam. Okra, talong, corned beef. Corned beef na torta. Ayan, guys. Tapos na ako magluto. Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching.